Madami na tayong naririnig tungkol sa Bermuda Triangle sa Atlantic Ocean. Pero ang hindi alam ng karamihan, dito mismo sa Pilipinas, meron din palang katulad noon. Ang tawag ng mga lokal sa Romblon, Romblon Triangle. Ayon sa mga matatanda, sa gitna ng dagat na iyon, may nagbubukas na portal tuwing kabilugan ng buwan. Doon lumilitaw ang mahiwagang barko ng isang nilalang na tinatawag nila na Lolo Cardo, isang matandang inkantong ng mandaragat na may ginintoang barko. Kapag lumalabas ang gintong barko ni Lolo Cardo, tiyak na may mawawala. Hindi lang isda o bangka, pati tao. At ang mga nakukuha niya, hindi na muling nakakabalik. Sabi nga ng mga mangingisda sa bayan ng Magdiwang Romblon, madalas niyang masilayan ang barkong iyon sa malalim na bahagi ng dagat. Naglalakbay ng walang tunog, kumikislap sa dilaw na liwanag. Noong Hulyo ng 2015, bumili ng bagong bangka ang tiyahin ko na si Tita Melly, isang dating OFW mula Qatar. Dahil sa kanyang pagtanda, pinili na lamang niyang mamuhunan sa pangingisda. Siya ang financier, habang ang tatlong kapatid niyang lalaki, kasama yung pamangkin kong si Bebot, ang siyang namamangka. Ayon kay Tito Raul, isa sa mga kapatid ni Tita Melly, wala namang masamang panahon noon. Maliwanag yung buwan, kalmado ang alon, at wala ring ibang bangka sa laot maliban sa isang barkong patungo sa Masbate na nasalubong nila ng mga bandang hapon. Pero 2:00 ng madaling araw, nang nanahimik sila sa kalagitnaan ng dagat, bigla na lamang daw nagliwanag ang paligid. May lumulutang na barko sa di kalayuan, tila galyo ng Kastila. Pero kakaiba, ang buong katawan nito ay kumikislap sa gintong liwanag. Kinilabutan kaagad si Tito Raul. "Mga bata, huwag kayong titingin ng diretso. Alam ko na yan," bulong niya. At nang mas lumapit, doon na nila namataan. Mga anyong maputla, halos kalansay, sumisilip mula sa gilid ng barko. Ang iba, kumakaway. Ang iba pa, tila may hawak na kumikislap na ginto. Inaakit silang sumampa. "Halika kayo rito! Marami kami kayo magas! Hindi kayo maguguto!" May hinang tinig ang kanilang narinig, kasabay na pagkampas ng malamig na hangin. Ayon kay Bebot, isa sa mga pinsan ko, parang hinihila raw ng barko ang bangka nila kahit wala naman alon o hangin. Ramdam nila ang bigat na sumasakal sa paligid. Nabiglang narinig nila si Tito Raul na sumigaw. "Huwag kayong titingin sa mga mata nila! Yumuko lang kayo! Magsipagdasal kayo!" Habang nagdadasal sila ng ama namin, mas lalo pang lumakas ang hangin. At parang may malamig na kamay na kumapit sa balikat ni Bebot. Nang lingunin niya, isang mukhang nabubulong ang nakadikit sa kanya. Mubulong. "Sumama ka na! Dito ka na!" Napasigaw si Bebot, pero biglang gumuhit ang matinding liwanag mula sa kalangitan. At sa isang iglap, naglaho ang ginito ang barko. Kinabukasan, pagbalik nila sa Pangpak, dalawa sa kanilang kasama na sila Kuya Nonoy at Mang Lando ang hindi na nila nakita. Nawala na lang sila, parang nilamon ng hangin. Walang tunog, walang bakas, walang anuman. Matagal nang hindi nakapaglaot si Tito Raul dahil sa matinding trauma niya. Pero bago siya namatay noong 2021, ikinuwento niyang huling narinig niya mula sa isang mga multong nakasakay doon sa barko. Habang papalayo ang kanilang bangka, narinig niyang humahabol ang tinig mula sa kadaliman ng dagat. "Kahit hindi kayo sumama, marami pang susunod. Malapit ng panahon na mag-uumapaw ang barko." Pagkasabi noon, nang lumuraw si Tito Raul,
at tuluyang nang napaiyak. Sabi ng mga mangingisda sa Romblon, tuwing kabilugan ng buwan, may makikita pa rin kumikislap sa gitna ng dagat. At sa katahimikan ng gabi, may mga tinig na maririnig, mga iyak, mga tawag, at mga pangakong kayamanan. Pero alam ng lahat na kapalit noon ang iyong kaluluwa. Kaya nga hanggang ngayon, umiiwas ang karamihan sa dagat tuwing ganoong oras, sapagkat ang barko ni Lolo Cardo ay naghihintay. At kung makita ka niya, baka ikaw nang susunod na pasahero sa kanyang ginintuang barko. Matapos ang pagkawala nila Kuya Nonoy at Mang Lando, halos hindi na makatulog ang pamilya at mga kasamahan nila sa pangingisda. Lagi may kaba sa kanilang dibdib. At kahit sa dalampasigan lang, pakiramdam nila may mga matang nakatingin mula sa kalayuan, mula sa karagatan. Dahil dito, nagpatawag sila ng pare mula sa bayan ng Onjongan, si Padre Ernesto. Kilala bilang mahigpit at may tapang sa pagbabasbas ng mga lugar na pinaghihinilang sinasaniban ng masasamang espiritu. Hindi naman nagdalawang isip yung pare. Pagkatating niya, nagdala siya ng krusipiho, sagradong tubig, at kandilang puti. Nagdasal siya sa dalampasigan. Saka pumalawot ng kaunti, sakay ng bangkang kahoy, para doon mismo magpasbas sa gitna ng dagat, kung saan lumilitaw ang gintong barko. Mga bandang 2:00 sa madaling araw, nagsimula ang ritual. Pinailawan ni Padre Ernesto ang mga kandila at isinawsaw sa asin ang sagradong krus. Malakas ang dasal niya, paulit-ulit na nag-rosaryo, kasama ang mga mangingisda na nanginginig sa takot noon. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang panalangin, biglang namatay ang lahat ng kandila. Sabay umihip ang napakalamig na hangin mula sa gitna ng dagat. Ama namin, sumasalangit ka! Patuloy ng pare, pero nanginginig na rin ang kanyang tinig. At doon nila nakita, mula sa kadiliman, unti-unting lumitaw ang ginintuang barko. Ang mga palamuting ginto nito ay kumikislap, ngunit sa bawat kislap, para bang nakikita ang mga mukhang namimilipit sa sakit at tighati, mga kululuwang nakakulong. Lumapit ang barko. Sa mga gilid nito, muling sumilip ang mga nilalang. Mapuputlang anyo, parang mga bangkay na nabuhay, at sabay-sabay silang umaawit nang hindi maintindihan wika. Nakakatulig, nakakasakit sa pandinig. Nagbuhos ng holy water si Padre Ernesto sa dagat, ngunit sa halip na maglaho, mas lalo pang lumiwanag ang barko at tumawa ang mga espiritong nakasakay doon. Walang bisa ang inyong dasal. Matagal na kami ang may-ari ng dagat na ito. Wika ng isang boses na malalim, parang sabay-sabay na galing sa daandaang bibig. Bigla, ang tubig sa paligid ng bangka nila ay kumulo. At mula rito, may mga kamay na unti-unting lumitaw. Mga kamay na nabubulok. Pilit silang hinihila, pababa. Sa sobrang takot, sabay-sabay na nagsigawan ng mga kasama ni Tita Meli. Pero hindi tumigil si Padre Ernesto. Itinalas niya ang krusipiho, sabay sigaw. Sa ngalan ng Diyos na buhay, sa liwanag ni Kristo, bumalik kayo sa kailaliman! At sa iglap na yun, isang matinding kidlat ang gumuwit sa kalangitan. Tinamaan ito ang paligid ng gintong barko. Saglit itong yumanig, at mula sa loob, narinig nila ang malalakas na iyak, daang-daang tinig na nagmamakaawa. Pagkatapos, unti-unti itong naglaho, at tanging malakas na alon na lamang ang naiwan. Akala ng lahat, doon na yun magtatapos. Ngunit habang binabalik nilang bangka sa pampang, napansin nilang sagradong krusipiho ni Padre Ernesto. Dati maliwanag at pilak na pilak, pero ngayon, naging kulay itim na parang sinunog. Padre, ano pong ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ni Bebot.
Saglit na napatahimik ang pare bago ito sumagot. Hindi pa ito tapos. Hindi sila pinalayas. Pinauwi lang muna. At darating ang panahon. Babalik sila. At mas marami silang hihilahin. Hanggang sa kasalukuyan, walang mangingisdang nangangahas na pumalawot sa Romblon Triangle tuwing kabilugan ng buwan. At kung sakaling may makalapit, marinig ang mga tinig ng mga nawawala, nagmamakaawa, umiiyak, at minsan tumatawag ng pangalan ng kanilang mga naiwan. Sa bawat kislap sa gitna ng karagatan, alam ng lahat na naroon pa rin ang gintong barko ni Lolo Cardo. At sa oras na makita ka nito, baka ikaw nang isusunod na pasahero. Makalipas ang ilang linggo, matapos ang insidente sa dagat, nagsimulang makaranas ng kababalaghan ang pamilya ng mga nawalan. Si Aling Deli, na kaasawa ni Mang Lando, ay nagigising tuwing 3:00 ng madaling araw. Sa sahig ng kanilang bahay sa Loob Romblon, laging may naiipon na malamig na tubig na amoy alat. Kahit tuyo naman ang buong paligid. Kapag susubukan niyang punasan ito, narinig niyang lagaslas ng dagat sa mismong sala, kasabay ng mahihinang inak ng kanyang asawa. Del, ilahin mo ako pabalik. Malamig dito. Si Marisa, panganay ni Kuya Nonoy, ay nakaranas ding makitang amang basang-basa, nakaupo sa gilid ng kanyang kama, nangingini at nanlalata. Pero paglapit niya sa ilaw, bigla ito naglalaho at ang kutsyon niya ay basang-basa ng alat. Ilang pamilya ng mga nawalan ang nakaranas, maging yung mga kapitbahay nagsimulang makakita ng mga kakaiba. Isang gabi, habang nakatambay si Mang Pepoy, narinig niya ang tila paglalakad ng maraming paa sa kalsada. Pagkalabas niya, nakita niya hanay-hanay ng mga taong basang-basa, nakatali ang mga kamay at nakatingin sa lupa habang naglalakad patungo sa dagat. Nang sinubukan niyang tawagin ng isa, napalingon ito at doon niya nakilala. Isa iyon sa mga kasamang nawala nila Mang Lando. Nangingitim ang mata at sa bunganga nito umaagos ang tubig dagat. Isang gabi naman, napaginipan ni Bebot na bumalik siya sa laot. Nakita niyang gintong barko ni Lolo Cardo. Pero sa pagkakataong iyon, hindi mga estranghero sumisilip mula doon. Nakita niyang mukha nila Kuya Nonoy at Mang Lando. Nakapila kasamang daan-daang iba pa. Sumama ka na, Bebot. Huwag mo kaming iwan. Sabay-sabay nilang bulong. Pagkagising niya, basang-basa ang kanyang mga paa at may buhangin sa sahig ng kanyang kwarto. Nang marinig ni Padre Ernesto mga pangyayaring ito, muli siyang bumalik sa baryo. Ngunit halatang nanghihina na siya. Matamlay, namumutla, at hirap huminga. Hindi ko kayang pigilan ng sumpa. Aminado niya. Ang barkong yun ay hindi basta-basta gawa ng demonyo lamang. Isa itong sisidlan ng mga kaluluwang ninakaw ng dagat at pinamumunuan ng nilalang na mas matanda pa kaysa sa ating mga isla. Sa huling gabi, bago tuluyang lumikas ang pamilya, nagtipon sila sa bahay ni Tia Meli. Nagdasal silang lahat, hawak-hawak ng krusipiho at mga kandila. Pero bandang hating gabi, biglang lumakas ang hangin. At mula sa labas ng bahay, narinig nilang may humampas na alon. Kahit napakalayo ng dagat mula sa bahay na yun. Pagbukas sila ng pintuan, nanlumo silang lahat. Sa mismong harap ng kanilang bahay, lumitaw ang anino ng isang barkong ginto. Malaki, kumikislap, at tila nakalutang sa hangin. Sa mga bintana nito, sumisilip ang mga nawawala. Kabilang na sila Mang Lando at Kuya Nonoy. Sabay-sabay sila nagsabi, Isa na lang ang kailangan. Lumipat ng pamilya sa ibang bayan, pero natiling bakante at iniiwasan ang kanilang dating bahay. Ang mga kapitbahay
tuwing kabilugan ng buwan, nakarinig pa rin ang hampas ng alon sa lupa. At minsan, nakikita mga basang yapak na nag-iiwan ng bakas patungo sa dagat. Ang sabi ng matatanda, hindi basta kwento lang ang Romblon Triangle. At kapag lumabas muli ang ginito ang barko, hindi ka na makakatanggi. Dahil sa oras na mapili ka, tiyak na may susundo sa'yo, kahit nasa lupa ka pa. Lumipas ang ilang buwan matapos mawala sila Mang Lando at Kuya Nonoy, pero hindi pa rin natapos ang bangungot ng kanilang pamilya. Ang pinakamatinding sinubok ay dumating nang magsimulang makaranas ng kakaiba si Kylie, ang 7 taong gulang na apo ni Mang Lando. Isang gabi, narinig ni Aling Deli ang mahinang tawa ng kanyang apo mula sa kwarto nito. Akala niya naglalaro lamang ito kahit 10 oras ng gabi. Pero nang sumilip siya, natigilan siya. Nakaupo si Kylie sa kama, nakatingala at nakikipag-usap sa tila kawalan. Lolo, ang ganda po ng barko ninyo. Ang laki-laki. Ang dami mo pang dala. Pwede ba akong sumama sa inyo? Sambit ng bata. Nanginginig na sinara ni Aling Deli ang pintuan. Pero nung sumilip siya muli, nakatuyo na si Kylie sa may bintana. Hawak ang kulambo, para bang may humihila sa kanya palabas. Kinabukasan, ikinuwento ni Kylie ang kanyang panaginip. Lola, sinundo ako ni Lolo kagabi. Pinakita niya sa akin yung barkong ginto. Ang dami daw pagkain, tsaka ang daming laruan. Sabi niya, doon daw ako magiging masaya kasi kasama ko na siya. Pinilit ni Aling Deli na palampasin niyon bilang imahinasyon lang ng bata. Pero kinilabutan siya na makita niya ang mga paa ng kanyang apo. Punong-puno ng buhangin at may amoy alat. Kinabukasan, habang natutulog si Kylie, biglang nagkaroon ng malakas na ugong mula sa labas ng bahay. Ang mga kapitbahay na nagsimulang magsigawan. Dahil sa kalagitnaan ng tagini, biglang lumitaw ang isang makapal na ulap at tila hampas ng alon sa kalye. Nagmamadaling pumasok si Aling Deli sa kwarto ng kanyang apo. At doon, nakita niyang hindi niya malilimutan. Nakahiga si Kylie, pero nakataas ang katawan nito na para bang may humihila pataas. Sa gilid ng kama, nakikita ang maiitim na anyo na may mga basang kamay na humihila sa bata. Sumama ka na ako! Masaya nito! Dinig niyang boses at malinaw na boses yun ni Mang Lando. Napasigaw si Aling Deli, agad na niyakap ang apo. Nanginginig at nanlalata siya habang paulit-ulit ang pagdarasal ng ama namin. Pagdilat niya, bumagsak si Kylie sa kama at nawala ang mga kamay na humihila rito. Kinabukasan, dinala nila si Kylie sa simbahan ng Undyongan at nagpasama sa pare. Doon, nagsagawa na dasal at ritual si Padre Ernesto. Pero habang nagdarasal sila, nakatulala si Kylie at mula sa bibig nito, lumabas ang malamig na tinig. Kung hindi siya makakasama, kayong kapalit. Nagiiyakan na buong pamilya. Nagpatuloy sa dasal si Padre Ernesto hanggang sa tuluyan ng hina si Kylie at nawalan ng malay. Pagkagising nito, wala na ito daw naalala. Hanggang ngayon, tuwing gabi na kabilugan ng buwan, pinapainit ng pamilyang bahay ng maraming kandila at binabantayan ng mahigpit si Kylie. May mga pagkakataon pa rin na naglalakad siya ng tulog, humahantong sa dabing dagat na parang tinatawag ng alon. At sabi ng matatanda sa Romblon, kapag binaratahan ka ng barko ni Lolo Hardo, wala ka ng ligtas. Kahit bata ka pa, kahit nasa lupa ka, kahit nakapikit ka sa iyong pagtulog, darating ang araw na kukunin ka pa rin. Story time. Ako talaga personally, matatakotin akong tao, kaya ayoko nanonood ng horror. Mga October 29, hindi na ako nanonood ng TV ng MMK kasi puro horror na yun eh.
So, dito sa condo namin, palagi sinasabi ng dad ko na parang may nararamdaman daw siya. Eh, since lahat kami dito matatakotin except my dad, hindi namin pinapansin, girl. Until nagkwento na yung ate ko na parang tinatanong niya ako if narinig ko ba daw yung trash can namin. Kasi tumutunog siya. Like yung pag nag-open, nag-close, ganun. During that time, personally, wala pa naman ako na-encounter. Pero after ilang months, pag nasa kwarto kami na ate ko, narinig namin yung trash can. Oo. At hindi na kami lumalabas after noon. So, eto na nga. Last year, naglalaro ako ng Call of Duty dyan sa may sofa namin. Oo. Or mga earlier this year, naglalaro ako. Tapos, biglang narinig ko na yung trash can. Noong una, tinignan ko if may tao ba. And walang tao. So, ayun, nag-continue pa rin ako maglaro. Nag-focus na lang ako para hindi ko marinig yung sound. And yung ginagawa ko, kinakausap ko sa utak ko na parang, hello, wala kang ginagawa, chill lang tayo dito, go ka lang dyan, gano'n. For me, kasi feeling ko pwede naman kami mag-coexist. Alam mo yun, parang walang pakialaman ng trip, gano'n, chill lang. Tapos may isang time na hindi na yung trash can, parang dabog vibes na. Tapos parang sabi ko sa ate ko, narinig mo yun. Tapos hindi kami gumalaw, tapos hindi kami lumabas, gano'n.